Narito po ang News TV Quick Response Team ngayon sa tanggapan mismo ng NDRRMC dito po sa Camp Aguinaldo sa Quezon City, kung saan po ongoing ang sinasagawa nilang press conference kaugnay pa rin ng ginagawang operasyon dito po sa naganap na lindol sa Bohol at Cebu. Sa latest po na update na kanila ibinigay ay nasa 173 po ang tala ng mga nasawi, 498 ang nasaktan, 11 po ang nawawala, habang mahigit sa kalahating milyon o nasa 680,000 na mga pamilya po ang apektado. Nasa mahigit kalahating bilyong piso naman ang halaga po ng pinsala na tinamo ng mga infrastruktura. Bagamat hindi po klaro dito kung kasama na po ba ang cost o estimate para sa mga simbahan na nadamay dito po sa mga sa lindol na ito na naganap nitong nakaraang Martes. Samantala, patuloy pong pinaghahanap naman ang mga bata, 5 bata po ito na sinasabi pong natabunan ng bato at putik sa landslide na nangyari po sa Sagbayan, Bohol, dulot ng lindol. Para sa karagdagang detalye, may live report si Cara David. Cara. Yes, Jiggy, 3 araw nang nawawala yung mga bata sa Sagbayan, Bohol, partikular dito sa Barangay Katipunan. Kanina, nagtungo kami doon sa mismong landslide site kasama yung ilang miyembro ng PNP at pati na rin yung nanay nitong biktima. At talagang nung masukal talaga, Jiggy, yung gubat na na kailangan tahakin para marating itong landslide area. Nung pagdating namin doon, Jiggy, talagang nakapanlulumo dahil yung ilog na kung saan naliligo supposedly yung mga bata, malalim yun dati. Pero ngayon natabunan na siya ng putik, na makapal na putik at saka malalaking tipak ng bato. Kaya mismo yung mga kasama namin sa PNP sabi, kung mano-mano itong huhukayin gamit yung mga pala, mga shovels o mga piko, hindi kakayanin talaga. In fact, nung first day nung lindol, sinubukan na ng mga taong maghukay doon pero hindi talaga kaya. Masyadong makapal yung putik. Umaasa yung pamilya Sumoro, ito yung nanay nitong biktima, si Aling Nora Sumoro, na sana raw magpaabot ng tulong yung national government na kung pwede bang magpadala ng heavy equipment para mahukay yung bangkay ng mga bata. Kasi after 3 days, saka ganun kalalaking mga tipak ng batong bumagsak, hindi na sila umaasa na baka buhay pa yung mga bata doon sa ilalim ng putik. Pero kanina lang ina-assess namin yung possibility na magpadala ng heavy equipment. Ang mahirap kasi gubat yung yung lugar. So wala ring makakadaan na sasakyan. We had to trek for an hour just to get to the landslide site. So sa ngayon, nagtsatsaga na lang muna yung pamilya Sumoro na paglamayan yung kanilang mga mahal sa buhay sa isang barong-barong. Meron silang parang maliit na altar doon, nakalagay yung mga litrato ng mga bata at alay nilang mga pagkain para dun sa kaluluwa ng mga bata. Hindi sila nawawala ng pag-asa na sana raw darating ang panahon mahuhukay pa rin yung bangkay ng 5 bata. Samantala sa bayan ng Sagbayan na ilang araw ng walang tubig at saka pagkain, kanina nagkaroon ng muling pag-asa yung mga tao kasi may dumating na mga tulong mula sa mga Good Samaritans. Merong isang German couple na dumating doon, nagpamahagi ng mga delata ng sardinas. Dumating yung ilang mga organisasyon katulad ng Rotary Club of Tagbilaran para magbigay ng tubig, galon-galon at tangki-tangki ng tubig doon sa Sagbayan. Dumating rin yung GMA Kapuso Foundation para magbigay ng relief goods doon sa mga nangangailangang residente ng Sagbayan. Yan muna ang latest mula sa Sagbayan. Balik sa iyo, Jiggy. Maraming salamat, Cara David, at ingat kayo dyan.